Sa poll sa CCTV camera ng pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang pasahero sa Maynila kanina. Agad naman pong nahuli ang mga kawatan, pero ang problema, nakalaya rin sila dahil hindi sila nasampahan ng kaso. Sa bidyong ito, makikita ang dalawang lalaki sa kahabaan ng Road 10 sa Delpan, Maynila. Tinatayang nasa 15 at 20 anyos ang dalawa. Lakad dito, lakad doon na tila may hinahanap. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaking may dalang bag. Hindi nagtagal, pinagitna ng dalawang lalaki sa kasapilitang inagawang bag na may lamang mga gamit at cellphone. Matapos maagawang bag, nagmamadaling tumakbo ang mga kawatan. Agad namang naresto ang mga sospek. Yun nga lang pinakawalan din nila ang mga ito dahil hindi na nagreklamo ang biktima. Sa datos ng MPD Station 2, sa kada 10 kaso ng holdapan, 4 dito ang hindi na nagsasampa ng reklamo ang mga biktima. At kahit magkusa raw ang mga pulis na magsampa ng asunto, nababaliwala rin daw ito kung ayaw namang makipagtulungan ng biktima. Hindi magtutuloy ang kaso dahil yung complainant o yung biktima hindi magrereklamo. Nandun na naman yung kriminal sa labas. At dahil natatakasan nila ang mga parusa, mas nagiging agresibo raw ang mga kabataan na gumawa ng krimen. Pag sila nasanay at nakita nila na yung ginagawa nila easy at instant, no? Para sa kanila, normal na yon. Kaya pakiusap ng mga otoridad, kapag nabiktima ng mga kawatan, huwag mawala ng ganang magsampa ng kaso. Edison Reyes, News 5. Sayang, nahuli pa naman sila. Ito pang isang magnanakaw na nakalaboso naman. Pero hindi dahil sa pulsya sa CCTV camera. E paano ba naman? Naipit sa pinto ng garahe ang ulo niya nang tangkaraw itong pagnakawan ng isang tindahan ng furniture at appliances sa Massachusetts, USA. Isang store manager ang nakakita sa kanya at kinunan ang pangyayari sa kanyang cellphone. Aba, hindi mo na tinulungan no? Sabi ng suspect, 9 na oras na raw siya sa ganitong posisyon. Pero imbis na sa ospital, sa presinto siya idiniretso. Tumilapon ng isang rider ng motor matapos makabanggaan ng isang sidecar sa Caloocan. Ang kanyang angkas, sugatan din. Kaya Rescue 5 saklolohan yun. Nagyan ka namin si Color, Hirap kumilos si Jose Woody Mendevel matapos tumilapon sa minamaneho niyang motor sa A. Mabini Street, Caloocan. Hindi mo nagagalaw? Hindi nga, galawin mo. May gagalaw mo? Galaw, pero ito masakit ito. Masakit to? Sugatan naman sa binti ang angkas niyang si Nelson Felarca. Nabanggaraw ng dalawa ang papatawid na sidecar ni Johnson Mark Agoncillo na swerteng hindi nasugatan. Hindi siguro po nila po ako napansin kasi nga parang walang ilaw wala pong ilaw Sino walang ilaw? Sila po. Nilagyan namin ng triangular bandage ang idinaraing na braso ni Mendevel. May pain siya dito, kaya ini-immobilize natin para hindi niya magalaw masyado. Inihiga namin siya sa spine board, saka isinugod sa ospital. Sunod naming nilinis ang sugat ni Felarca. Ayon sa mga taga-barangay, madalas daw talaga aksidente sa lugar. Pang-apat na yan Mga na-aksidente, minsan talaga, yung bang nasasabi natin, pagka mga nakainom, yan ang malakas na aksidente. Tinanong ko kanina, saan ba kayo galing? Nakainom kami po, kagawad. Tuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Jeff Caparas, Rescue 5. Paulit-ulit po namin papaalala sa inyo, don't drink and drive. At uulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dahil ang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Samantala sa ibang balita, kinasuhan ng NBI ang dati nitong hepe na si Magtanggol Gatdula at 12 iba pa kaugnay po yan sa pananambang at angkang pagpatay kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda noong nakaraang February 21. Dawit din sa kaso ang retiradong pulis at negosyanteng si Tyrone Ong na sinasabing konektado sa service provider ng NBI sa paggawa ng mga NBI clearance. Base sa investigasyon, posibleng ang naantalang pagbabayad ng mahigit 100 million pesos sa kumpanya ni Ong ang ugat ng krimen. Si Esmeralda raw kasi ang pinagdududahan nilang humaharang sa pagbabayad. Sa interview ng News 5 sa isa pang suspect na si Perfecto Villanueva, inamin niyang siya ang kumontak sa gunman na si Abendaño at idiniin niya ang dati raw niyang boss na si Ong at si Gatdula. Palagi naman sila nag-uusap niya sir. Nadinig ko doon na talagang problema sa Sir Esmeralda dahil yung utang niya sa NBI
na mahit 8 buwan o 9 buwan, eh, hindi daw ina-approve ni Direktor. Tingin naman ni Esmeralda na may kinalaman sa kaso ng pangingidnap sa Haponesang si Norio O'Hara ang tangkang pagpatay sa kanya. Siya raw kasi ang pinagdududahan ni Gatdula na nagpasingaw ng issue sa media. Itinanggi ng kampo ni Gatdula ang akusasyon. Hindi man lang daw sila binigyan ng NBI ng kopya ng reklamo. Pinag-aaralan na raw nila kung nilabag nga ba ng NBI DOJ ang writ of amparo na una nang inilabas ng korte. Makibalita naman tayo sa ibang lugar sa norte na hinagupit din ng bagyong Dindong. Sa Ilocos Norte, umabot po hanggang binti ang baha. Habang sa Baguio City, nagbagsakan ng mga bato sa Cannon Road. Narito ang report. Hanggang kaninang alas 7 ng gabi, malakas ang ulan sa Bacara, Ilocos Norte. Ang tubig sa Bacara River mabilis na tumaas. Kaya ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog, agad sinubukang ilikas. Yun nga lang sa sobrang sungit ng panahon, pati mga rescuer nahirapan. Inilagay na nga ng search and rescue team itong orange na tali na to para maging guide ng mga rescuer papunta ron sa dulong bahagi nitong Barangay Kabaruan para ilikas yung may 70 individual doon. Pero natrap nga yung rubber boat. Walang sumamang residente dahil ayon sa kanila, huhupa rin itong baha at mas mataas pa yung naranasan nila dito sa mga nakaraang bagyo. Pero hanggang sa ngayon nga, patuloy pa rin yung malakas na buhos ng ulan, sinamahan pa ng malakas na hangin. Nasira din ang tulay sa barangay dahil sa agos ng tubig. Kaninang umaga naman, binaha ang ilang lugar sa Lawag City. Napilitan tuloy magsara ng maagang ilang establishmento. Naranasan namin noon nakaraang bagyo pero hindi ganito kalakas. At saka hindi binaha ng ganito. Sa Candon, Ilocos Sur, kapansin-pansin na malalakas ang alon sa dagat. Naglagay na ng sandbag sa mga residente sa tapat ng kanilang bahay. Inihanda na rin nila ang kanilang mga gamit at damit sakaling kailanganing lumikas. Sa ngayon, bantay sarado ang PDRRMC Ilocos Norte sa mga bayan at lungsod na madalas bahain. Pati na mga bulubunduking bayan na delikado sa landslide. Sa Baguio City naman, nagbagsakan ang mga bato sa isang bahagi ng Cannon Road. Nadadaanan pa naman ito sa ngayon. Pero ang mga residente di maiwasang mangamba sa posibilidad na lumala pa ang landslide dahil sa bagyo. Franz Noguera, News 5. Hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng gugupit ng bagyo. Sa China, ilang oras natrap ang 11 pasahero ng bus sa baha. Tagumpay na nailigtas sa mga pasahero kasama na ang 2 sanggol gamit ang isang bathtub. Binaha ang bahagi ng National Highway sa Hunan Province matapos sa ilang araw ng walang tigil na pag-ulan doon. Hindi naman bababa sa 100 ang pinangambang patay dahil sa baha at landslide sa Bangladesh. Karamihan daw sa mga nasawi ay nabaon sa lupa. Ang iba naman nalunod sa baha o kaya tinamaan ng kidlat. Pero wala pa rin pong tatalo sa mga residente ng Florida. Ipinakita nila na hindi hadlang ang bagyo para mag-enjoy at makapag-relax. Tulad na lang ng lalaki ito na lubog sa tubig sa Seven Springs. 3 araw na raw silang binaha pero dead ba lang siya at patuloy na nagbabasa ng favorite niyang libro. Balik muna sa inyo, Paolo at Sherry. Salamat, Joey. Susunod, panahon na naman ng ulan at baha. Mga gamit sa bahay na pwedeng maging instant salbabida, ituturo po namin. Sa balitang health, mga babaeng maaga nag-menopause, mas delikado raw sa stroke. At robot, tinalo ang tao sa Jack and Poy. Akalain niyo yan. Abangan po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.